Maayong adlaw sa inyong tanan, no? Maayong adlaw. Ang atong hisgutanan karon kini mahitungod sa synodical governance o episcopal leadership sa atong simbahan. Pero ang atong gamiton niani kanang structured asa dapit gikan, asa padulong, kinsay mga leaders. Kunya base ni sa atong constitutional canons. Kunya ato pod ilakip ang sectoral nga governance o leadership. Kunya ato pod ilakip ang pastoral niya nga side diya sa ato. Mauna ang kining paglantaw nato sa mga assemblea, ang highest policy making body, kunya ato pong adtuon ang pastoral leadership, dayon ato pong adtuon ang sectoral governance o sectoral leadership diha sa mga dioceses ngadto sa parokya hangtod sa outstations o sa mga pastoral groupings diha sa atong parokya na atong sugdan pinaagi sa paglantaw sa atong sapa atong siyang sugdan pinaagi sa uh, ato sang i-share screen share screen sa nato yara okay so okay uh, pero atong ibalik dinhita mga igsoon no moto siya ang sunod nga slide pero atong unahon sa atong simbahan ang highest policy making body sa atong simbahan mao ang General Assembly. Mo nang nagiingon sa ato ang canons mga igsoon. So sa simbahang Iglesia Filipina Independiente, doon na tayo General Assembly. Kunya mahitabo ni siya matag tulo ka tuig. Doon na siya assembly nga mag-elect og obispo maksimo. Kunya ang midterm assembly niya na dili mag-elect og obispo maksimo pero mag-elect sa uban pang mga opisyales sa simbahan. Anyway, kinsa may mga delegado ni aning atong General Assembly. Ang tanang mga bishops, active o retired, delegate sila sa atong General Assembly. Plus, tagduha ka mga pari, matag diocese o tag-usa, matag sektor, matag diocese. So, isa ka layman, isa ka lay woman, o isa ka youth, lay youth. Asa man sila gikan ng igsuon. Unsaon Manila, unsaon man nimo nga mahimo kang delegate, maggikan kana sa diocesan convention. Kay nagiyon nga atong canons nga diha sa diocesan convention pagapilion i-elect ang mga delegates to the General Assembly. Mao na no. Dayon kining General Assembly sige man siguro mo kadungog nga naay executive commission. Ang General Assembly siya tong mag-elect sa members of the Executive Commission. Kinsa man ni sila? Unya unsa man ilahang role no? Una ang naa diha ang mapili niya na nga General Assembly ang mapili nga President of the National Lay Council. Kanang tanang mga lay delegates sa General Assembly magtigom kana sila mga igsoon, mag-meeting sila unya ilang pilion ang ilahang mga officers unya ang mapili nila nga National Lay Council President mulingkod siya sa Executive Commission. Ang General Secretary nga gipili sa usa ka eleksyon sa General Assembly for 6 years sama sa obispo maksimo mulingkod sab siya sa Executive Commission o ang mga chairperson sa mga standing committees. Ang atong madumduman ang Committee on Business and Finance mulingkod po na sa Executive Commission. Ang Committee on Programs and Projects mulingkod po na sa Executive Commission. Ug daghan pang mga standing committees no sa atong simbahan mulingkod sa Executive Commission. Plus 5 ka mga bishops elected gihapon elected sila sa Supreme Council of Bishops dahil i-confirm sa General Assembly. O 5 pod ka mga pari
nga pilion gikan sa Council of Priests, dili sa dili sa National Priest Organization, no? Didto pilion sa Council of Priests. So dili pasabot nga ikaw ang General Governor sa National Priest Organization, ikaw pod ang makalingkod. Not necessarily. Ang magdesisyon niya na ang Council of Priests nga mag-meeting pod within sa General Assembly. Unya, ang mga national sectoral presidents, mag-election man og mga sectoral officers, ang mapili diha nga sectoral president nila mulingkod pod sa Executive Commission. Unsa may role ni aning Executive Commission? Ang Executive Commission siya tong gitahas kaniya ang tahas sa General Assembly when the General Assembly is not in session. But pasabot, between sa other assembly to the next assembly, ang naa diha ang Executive Commission siya magtrabaho sa trabaho sa General Assembly. Ang trabaho sa General Assembly siya tong highest policy making body of the church. Okay. Asa man ang Obispo Maximo? Ang Obispo Maximo siya tong presiding officer sa General Assembly. Siya pod ang presiding officer sa Executive Commission. Siya gipili pod sa General Assembly. Muna nga ang atong chart by tawag niya na, no? Nga ato ang structure inanaon nato pagbuhat. General Assembly, Executive Commission, Obispo Maximo. Nga naman, tungod kay ang Executive Commission produkto siya sa General Assembly. Ang Obispo Maximo produkto sa General Assembly. Ang General Assembly ng Executive Commission, ang presiding officer diha ang Obispo Maximo. Kabahin siya, no? Munang nilaps siya sa isa ka box tungod kay Executive Commission, kabahin siya sa General Assembly ug siya ang magtrabaho sa role sa General Assembly ug ang Obispo Maximo kabahin siya diha ug siya ang presiding officer diha sa General Assembly ug sa Executive Commission. Ang sunod ang Diocesan Convention. Asa man gikan ang Diocesan Convention, tambungan siya sa tanang klero diha sa diocese, pari o diakono. Apil na niya ng mga igsuon ang perpetual deacons. Clergy man sila, kabahin sila diha sa Diocesan Convention. O dugangan pa sa duha matag sektor, matag parokya. Duha ka laymen, duha ka lay women, o duha ka lay youth. Sa atong tawag, laymen, wupik, o youth, o lifi. Pero dili ra sila. Kadtong incumbent nga Diocesan Council, mulingkod po diha sa Diocesan Convention. Asa man gikan kining tagduha ka matag sektor, matag parokya, gikan sab sila sa Paris Convention. Ang atong canons nagingon nga ang mga delegates to the Diocesan Convention pagapilion elected by the Parish Convention. So, ang clergy dili na elect kay automatic mo na sila. Ang members of the Diocesan Council, automatic po na silang delegates to the Diocesan Convention. O diha sa Diocesan Convention, naga-elect, nagapili sa bag-ong Diocesan Council. Pero kung kada tuig mo mag-Diocesan Convention, dili mo mag-elect kada tuig. Kada tulo ka tuig, ay mag-elect o Diocesan Council members. Kung sa man ang ilahang komposisyon, ang komposisyon, 5 ka pari o tagduha matag sektor. Sa atong tulo ka sektor, laymen, wupik, o yefi. No? Lifi, wupik, yefi. O tagduha ka sektor, ang pagkapilion diha sa Diocesan Convention aron molingkod sa Diocesan Council. 5 ka pari ang pagapilion sa Diocesan Convention aron molingkod sa Diocesan Council. Take note, pagapilion sa Diocesan Convention. Kung ang kaparian nag-submit sila og 5 ra kapari, gipili ba na sa Diocesan Convention? Wala, kay ang election maghatag og luna sa Diocesan Convention nga magpili. Dili ihungit sa Diocesan Convention ang 5.
Ang matag sektor maghatag lang ba og tagduha to the diocesan convention? Dili. Dapat dunay luna ang diocesan convention nga magpili sa duha, kay kung duha ra inyong ihatag, wa na luna ang diocesan convention, di na siya kapili. So aron nga makapili ang kaparian, mag-submit sila og labaw sa 5 kapari. Ang matag sektor mag-submit og labaw sa duha matag sektor didto sa diocesan convention, murag nomination nila aron nga ang diocesan convention mao'y magpili kung pananglitan ang inyong gisubmit 7 or napulo, ang diocesan convention mao'y magpili og 5 gikan sa inyong gisubmit nga napulo or 7. Kamoy bahala basta more than 5. Eh 5 man ang pilion unya inyong gihatag. 5 ra pod, wala na higayon ang diocesan convention magpili. Sa inyong sektor, pag-submit mo og 5 or 3 or 4 aron nga magpili ang diocesan convention og duha gikan sa inyong i-submit. Ingon ana mga igsoon ang atong baton kay election man, di ba? Sada election nga wa nay kapilian ang sana no. Mo nay angay baton nato. Ideal kana. Ang diocesan bishop kabahin siya sa convention kay siya man ang presiding officer sa diocesan convention. In fact, siya ang magpatawag sa diocesan convention. Di ay ang obispo maximus siyang magpatawag sa General Assembly. Ang diocesan bishop balikta, siya pod ang presiding officer sa diocesan council. Mo na nga kabahin siya sa diocesan convention, kabahin siya sa diocesan council, kabahin siya sa tibok diocese siyempre, no? Siya gani ang prime mover diha sa diocese. So ang bishop naa siya sa sulod. Munangwa nato sa giapil dito sa ingutag kay naa man siya sa sulod. Naa siya sa sulod sa convention, naa siya sa sulod sa diocesan council tungod kay siyang ex officio by his being the bishop. Unay bot pasabot sa ex officio nato. By being the bishop, tungod kay siya ang obispo, siya ang presiding officer o chairman sa maong convention. Ang parish convention, tagtulo ka sektor matag outstation o sentro panons. Dinhita karon magbag-o sa atong pandungog. Nga naman, nganong inuman taniana? Tungod kay ang atong canons nag-ingon nga ang delegado sa parish conventions kadtong mga pari nga na-assign sa parokya og tagtulo matag sektor matag outstation and end. Na-end pero sa di pa kumadto sa end ato sang dulaan ang inyong hunahuna aron mag-isip pod mo ba magunahuna pod kung ang mga delegates sa parish convention outstation gikan. Case in point 1, kung ang inyong parokya walay outstation, kinsa may delegate? Na may parokya nga walay outstation. Sa Cagayan de Oro na ay parokya nga kanang Lapasan walay outstation. Kinsa may delegate? Mo na pangutana. Ikaduhang kaso, kung ang inyong parokya usaray outstation, sa ato pang inyong delegates, siyam ra kabuok, tagtulo-tulo. Na naamang yun na. Ang parokya sa Gusa, di sa Cagayan de Oro, if is Katanikor man yung outstation. Ang parokya sa Kugman, murag ang Malasag, dili na gani outstation. Wala na si outstation. O kung naa kay usar ka outstation, ang imong delegate sa convention, kung hunong ka dito sa gikan sa outstation, ang imong delegates, ang imong parish council nga incumbent, o ang imong delegate sa usara ka outstation. Siyam plus siyam, 18 ra mo. Basig okay na sa inyo. Dugangan na to, ikatulo. Ang atong katawhan, ang atong sakop sa sentro sa parokya, daghan. Daghan kaayo. Siguro, dili kayo daghan sa inyo, pero daghan sila. Mas daghan kaysa mga tao sa outstation. Sa usa ka outstation ba, ikumpara nimo. Unsa may ilang representation sa mga taga-sentro sa parokya? Na ba sila representation? Ang parish council ba mao ilang representatives? No. Kaya nag-ingon man ang canons nga
mga klero sa parokya ug parish council ug tagtulo matag sektor matag outstation. Unsa man ang sentro? Outstation ba na? Dili man na outstation kay ang out gani katong muning parokya ang out katong sa gawas. Na kanang parokya nimo dili na outstation. Munang sentro sa imong simbahan, sentro sa imong parokya. Sa man nato na nga marepresentahan sila. Ang sumpay manggod sa atong canons nag-ingon siya outstation and similar aggregation. Unsa may similar aggregation? Ang similar aggregation dili ka ng men in black in the parish. Dili man na sila kay men ra man na sila. Or may baka kaog mga hingkod nga kababayan, organisasyon sa mga hingkod nga kababayan sa parokya. Di po na similar aggregation kay babae ra man sila. Ug na kay organisasyon diya sa sentros parokya nga ang mga achievers nga kabataan organization. Dili po na sila similar aggregation kay one portion naman sila. Di ba? Kung may similar of the outstation, di na dito'y laymen, na dito'y youth, na dito'y wupik. Di ba? Mao na nga ang bagong kalambuan sa atong sipahan, doon ang takaray mga ginatawag nga naa naman ni daan pero wala nato gihimong kabahin gyud sa una ba. Tighatag rag turnos painit, kung pista tighatag ra og di ba? Tig-sponsor lang sa misa, pero naa sila. Karon ato siyang iplastar. Imo nato sila tong similar aggregation. So sa mga sentro, dunay mga panons sa akong naagian pananglitan nga parokya sa Santa Ana. Sa akong naagian nga parokya sa Bulwa. Na grabe ang Bulwa mga igsoon. Bulwa Cagayan de Oro. 800 families ambot kung nikunhod ba, ambot kung nidugang ba. Sa akong panahon, more than 800 families. Karon ang kapilya kay 20 ra ka bubong. Na ilang siyam ka mga delegates. Sa sentro nga bahin, 800 families. Unsa may ilang delegates? Diba? Kung kag parehaso nimo sila pagtratar sa outstation, 800 ka families representahan ra sama sa representations sa 20 ra ka bubong na isa ka kapilya. Dili na maayo nga representation. Mao nga nagtukod ta og mga panon sa gagmay nga parokya, sa sentro man o sa kapilya. Pero ang atong kuhanan niya sa sentro ra. Sentro nga mga panon. Or kung dako gyud nga parokya, ginahimo man nato silang pastoral districts, 3 ka panon, 1 ka pastoral district. Ang sa Bulwa, 5 ka panon, 1 ka pastoral district. Ang pastoral district mo atong kuhaan. Dili ang panon kay gamay nito. Pero kung gamay ra ang parokya, sentro, panon ang atong kuhaan. Naapod sila dito yung tagtulo matag sektor na mulingkod diha sa parish convention. Ha? Ingon ta, gikan sila sa outstation assembly o sentro panon assemblies. Mag-assemblea ang outstation para magpili sa ilang mga delegates. Kung man ingon sa atong kanon, maingon sa atong balaod. Ang mga panon pod, similar aggregation, mag-assemblea pod sila. Murag kuti, no? Murag kuti, pero nahimo na mo na sa Bulwa. Nahimo na mo na. Sadya akong pura pa ko sa Bulwa. O tanon ninyo ng mga sectoral leaders sa Bulwa. Napod na sila yung mga I hope nga na nagpadayo na siya. So, pilion nila ang tulo sa matag sektor, sa matag outstation, o sa matag panon or pastoral districts sa sentrong bahin sa parokya aron sila tong mahimong kabahin sa parish convention. Ang parish convention ginapatawag siya matag 3 ka tuig. Pero karon sa atong mga sa una no matag 3 ka tuig. Pero karon matag tuig ng parish convention ta. In between session sa parish convention, paitan ko ng parish convention mo sa Enero, kanang Pebrero ngadto sa Disyembre, ang parish council mo'y magtrabaho sa tahas sa parish convention. Ang parish convention sama sa diocese convention o sama sa General Assembly
siya po tong highest policy making body diha sa parokya. Ang Parish Council mo'y mo trabaho niya na ug ang Parish Council pinili sab gikan sa Parish Convention. So ang nagmugna sa Parish Council ang Parish Convention. Kinsa may naa diha tagtulo tagtulo matag sektor. Mo na silang pilion. Nagisgot na ta kaganihan na sa pilion, no? Pilion panahon sa Paris Convention. Ngayon lagi ko ganiha, kay pili man election man, kinahanglan na matag sektor mag-nominate og more than 3 aron nga ang Paris Convention mismo mo'y maghimo pagpili kung kinsa sa ilang ginominate ang mahimong member sa Paris Council. Nay nag-ingon nga amo man ang representations nganong mag-appeal man ang Daisian Convention, ang Paris Convention. Okay. Inyo lagi ng representation pero ato maning parokya ang Paris Convention maglantaw po dyan kinsa man ang angayan. Numuling ko diya sa Paris Council. Mulang prinsipyo sa eleksyon. Kinsa man ang angayan. Kamo, piliyon ninyo sa inyong sektor kadtong 4, 5, 6 katawo nga sa tan-aw ninyo bisag kinsa sa ilang 5, bisag kinsa sa ilang 4, bisag kinsa sa ilang 6, maayo nga mahimong representative sa inyong sektor. Diba? So, bisag kinsa sa ila ang pilion sa Paris Convention, okay ra mo. Sa ato pa, inyo gihapon gikan. Pero, gipilian sa Paris Convention. Kinsa may magpili, apil man po mo pili. Pag-abot sa Paris Convention, katong inyong nominees, pilian po ninyo. Ha? Dili kay katurang kung layman na magpili kato na lang wopik of youth dili ang tibuok Paris Convention oy magpili so tanang delegate ko botar so wala no ang sa parokya si Parish Priest unsa man iyang role sama sa Obispo Maximo sama sa Diocese Bishop sama si Parish Priest siya po tong presiding officer sa Parish Council ug siya po tong presiding officer sa Paris Convention kung kung wala ang bishop. Ngano man. Tungod kay si Padre, kanang si Father, kanang Parish Priest diha, alter ego na siya sa bishop para sa parokya. Siya ang gidiligahan sa obispo, sa trabaho sa obispo diha sa parokya. Kang kinsa man ang trabaho diay, kang obispo na nga trabaho. Gibutang ka diha, mao na nga sa mga dagko nga mga decision making sa parokya sama sa Paris Convention si obispo ang mag-preside. Nagyapon si Padre pero si obispo ang mag-preside. Kung wala si obispo, ngayon si obispo Padre, di ko makaanha, ikay mag-preside sa Paris Convention. Kay siya sulugoon man sa obispo, representative man sa obispo, kay siya alter ego man sa obispo, siya ay mag-preside sa Paris Convention. Sa mga Parish Council, pwede mga si Bishop ang mag-preside? Yes. Dili man tagagawa si Bishop. Si Bishop, tagasulod sa parokya. In fact, iyang trabaho ang parokya, pero dako makayo ng diocese. Iyang gidiligar ang pare para magtrabaho diya sa parokya on his behalf. So mo nang siya ang siya mag-preside sa Paris Convention. Usahay pod mo ani sa parokya, siya pod mag-preside sa Parish Council. Wa nay problema ngano man. Kay kana si Padre ang iyahang responsibilidad, ang iyang kagahom gikan na sa obispo. Ang obispo na nga responsibilidad gihatag sa iya. Okay, nagkasinabot pa taniana. I hope nga nagkasinabot taniana. Now, asa man gikan ang mga delegado kay kaniyon tagaganiha katong delegado sa Paris Convention gikan man to sa mga outstations o sa similar aggregation. In our case, mga panon sa sentro. Asa man gikan ang mag-outstation assembly? Asa man gikan ang mag-panon assembly sa sentro? Ni abtugkad ra gid ta mga igsoon. Ni tugkad ra gid ta ang general membership. Ang matag usa duna siya'y labot, duna siya'y outstation ug duna siya'y panon sa sentro nga bahin. Dito sa outstation, kung dako ng outstation kandidato pagka parokya,
pwede po sila maghimo og panon dito, pero dili ang panon dito mag-represent sa outstation. O sara ang sa outstation. Unya atong lantaw ang so dito sa ilang asembleya nga tambungan sa ilang mga membro, matag panon sa sentro o matag outstation, magpili sila sa atong ganiha sa ilang delegates to the parish convention. Uban pang buluhaton diha sa outstation o diha sa sentro, sa panon sa sentro, hila pod ng isgutan sa ilang asembleya. Doon sila asembleya din ng 7 raman ka pamilya. Asembleya, tapok man. Ang tapok asembleya na. Tawagan na lang sa meeting mo, pero gyapon. Oh. Asembleya na, kaya nagtapok man mo, di ba? Kamo isa ka panon, o basig na pulo ra mo ka pamilya sa isa ka panon, o basig 7 ra mo ka pamilya sa isa ka panon, o basig 5 ra mo ka pamilya sa isa ka panon, gamay na kung kain na, no? Magtapok mo, mag-asembleya mo, magpili mo, magisgot mo sa ikalambo sa inyong simbahan, sa atong simbahan, pinaagi sa inyong panon. O diha sa outstation, dapat adunay tukuron pod nga council. Council. So, sa may council sa outstation, siyempre, ang council sa outstation, pagtulo pod kada sektor. Pagtulo pod kada sektor. WOPIC, Laymen Youth, ulingkod sila as council sa outstation or council sa panon. Tulo naman. At least na ay nag-meeting ba para sa panon sa sentro. Daghan nga panon, daghan nag-meeting. Di ba? Kaaligre ra kaha na inana ang kinabuhi sa atong mga ginsakupan. Dayon, diha sa outstation or sa mga panon sa sentro, natay ginatawag nga pastoral leader. Mas sa sentro, makita siya nga pastoral leader siya or panon leader. Mao na ang mga pangalan niya. Pero sa outstation, traditionally, gitawag nato siya o chapel president or outstation president. Kung sa may pwedeng mahitabo ni ani, pwede nga diha sa outstation, kadtong sa dihang nag-assembly sila, nagpili sila sa tagtulo ka mga mo represent sa ilang outstation council. Pwede nga kadtong siyam, tulo, mag-elect kinsa ilang mga officers diha sa outstation o magpili po sila sa ilang outstation president. That is more democratic, no? More democratic. So kung kinsa ilang mapili, mao to ang mahimong outstation president. Murag dunay dili man gyud problema. Kasi kasagaraan ang outstation president tapok na nato ulit sa pili din ta. Ato gihapon ibay sektor ang representations sa council didto sa atong mga outstation. Kaya aron nga magpabilin ang demokrasya ba? Ang kahitabo dito sa assembly na sektoral, nation convention, parish convention, na sektoral. Pag abot sa kapilya or sa outstation, nawala ng sektoral. Dili, ato sa i-maintain. Ato sa i-maintain. Aron nga maayo gihapon ang katong synod, no? Ang synodical governance. Representatives gihapon sila sa ilahang mga sektor. Karon, napili man tingali si youth, nahimo siyang chapel president or outstation president. Dihapon si layman or si WOPIC, pwede man bisagit ano, mapili na. Pwede ngayon niya na. Pero kung ako, dili mo na akong buhaton. Kung ako let them remain. Let them remain nga mga members of the council. Magtudlo ta o outstation pastoral leader. Aron nga siya unya tong sumpay sa pari, kutay sa pari. Wala siya'y sectoral na concern. Ang tanang sektor iyahang concern. Pwede man nag-layman good siya. Pwede po na siyang upik, pwede po na youth. Pero medyo sukwahi. Aron nga patas siya sa tulo ka sektor. Aron ang tulo ka sektor na ay gihapoy ilahang representation. Pwede po nga ingon niya na. O ang mag-appoint niya na, pwede ang pari may mag-appoint. Pwede na po niyang ilisdan. Kinsa may maghukom niya ng mga igsoon. Dadonan niya na sa inyong diocesan convention
i-present niyo na nga inanaon niyo. Kay aron nga dili magproblema. No? Problem. Sa sentro nga mga panon, naapod. Unya, naamtay mga sectoral leaders sa matag panon, naapod tay panon pastoral leader. Sektoral, pastoral. Sektoral, unya atong isgutan niyang kutay. Pastoral, ato pong isgutan niya ang iyang kutay. So, mao ni siya mga igsoon ang pagtanaw nato sa atong synodical governance, ang episcopal leadership. Makita nato diha ang obispo, kanang obispo Maximo, obispo manghihapon na, siya lang ang first among equals sa mga bishops. So, unya, representative siya, kung atong baliktaron gikan sa general membership kay baliktad ra ba ang padulungan niya ni? Ha? Ang padulungan niya ni baliktad, dili magsugod sa taas. Tanawa ra gud. Gitakda ang diocese, gitakda ang General Assembly Mayo. Dapat kay magpili man para sa representatives dito sa General Assembly, dapat ang naapoy provision sa atong canons, dapat magpili ang mga diocese sa ilang delegates to the General Assembly. So, before the General Assembly, murag 90 days mo siguro, or 60, since na mga election sa sunod atong kumplitohon. Maghimo og diocesan convention aron magpili sa ilang delegates sa General Assembly. Na kung mag-diocesan convention, gikan man sa parokya ang mga delegates ni ana. Sa ato pa, before the diocesan convention, nagpahigayon pod og Paris Convention. Na kay ang delegate sa Paris Convention kay gikan man sa mga outstation o sa mga panon sa sentrong bahin sa parokya. Mag-assembly pod sila. Sa ato pa, naunag kahitabo diha sa general membership, diha sa outstation o sa mga panon sa sentro. Dayon, sunod ang Paris, sunod ang diocese, sunod ang national. Ora kinatibok ang simbahan. Muna ang ngayon na ito nga hatagan sa pagtagad o timanan. Kay dili na siya nga magic-magic lang, dili na siya nga gusto-gusto lang. No, nagtagad ka na, nagtinagdanay ka na sila. No, nagtagad ang schedule sa Diocesan Convention, labi na kung na delegation nga pilion. Mauna siya sa General Assembly, mauna ang parokya sa Diocesan Convention, mauna ang outstation assembly or panon centro assembly sa pahigayon na Paris Convention. So, munang una, muadto ta karon sa hitsura. Mo na yang hitsura. King anaon gud nato mga igsoon kay ako namang gi-discuss kaniha, no? Pero ako lang gibutangan siya din sa site. Yung Diocesan Convention, 39 ka mga dioceses na, lakip ang diocese sa USA o sa Canada, nga duha, magpahigayon o Diocesan Convention. Diha sa atong mga diocese, sa di pa ang Diocesan Convention, magpahigayon po doon mga Paris Conventions. Apil niya na katong mga mission churches. Ang mission, mauman ang atong gitagana na mahimong parokya. No? So, apil niya na ang parokya o ang mission, magpahigayon sa ilang Paris or Mission Convention. Dayon, pasulod sa parokya, naapod ang mga outstations o ang mga panon, mga diha sa sentrong bahin. Magpahigayon sila prior niya. Muning hitsura sa atong synodical governance o episcopal leadership in a chart or in a structure. Adto ta sa pastoral leadership. Ang dinihira ko nagsugod sa diocesan bishop tungod kay para kanako ang obispo Maximo, obispo sab, pastor po siya. Ug siya po ang chief pastor sa tibuok simbahan. Pero dili na siya moderito dito sa sulod sa diocese. Dili na mo ay atong governance. No? So, diya sa diocese, ang bishop, munang diya ta manukad. Pag dito na sa dakong simbahan,
Kauban sa mga bishops, ang obispo maximum. Siya ang first among equals. Siya ang chief liturgist of the church sa tibuok simbahan. Siya po ang chief pastor, chief spiritual head. Oo, pero dili siya maabot sa kapilya, dili siya maabot sa parokya. Kaya naamay obispo diha. So, dini na lang ta magsugod sa diocesan bishop. So, pastoral leadership, diocesan bishop, unya inta kaganiya, alter ego niya ang parish priest. Unya, ang parish priest, iyahang alter ego, ang gingon nato kaganiyang chapel president or outstation president or outstation pastoral leader o ang mga panon pastoral leaders. Responsibilidad o mga desisyon o mga buluhaton iyang ipaubos o doon na po yung mga kinahanglanon, report, etc. Accountability iyang ipataas. Manang atong araw, back, pataas o paubos. Ano, na araw. Tingnan na ang ato ang pastoral leadership. Ingon sila, asa man di ang deacon? Asa man ang deacon? Unsa may trabaho sa deacon? Depende kung asa sa gibutang. Kung ang deacon gibutang sa parokya, mura po siya parish priest. Pero dili gid siya parish priest. Pero murag parish priest. Pero kung atong perpetual deacon, kadtong mga diaconal work ang ilang gibuhat. Pasabot sa prisuhan, sa eskwelahan, sa projects for developments, baka kung diha sila gibutang, under sila sa bishop diretso, no? Wa sila sa parokya, naa sila sa bishop diretso. Kay supposed to be gani ang mga deacon naa mo gina sa bishop permi. Munang ang bishop dili niya buhian ang iyang deacon hangtod di mapare. Yan ang iuban sa iya permi kay diha man pud na mag-tutelage. Diha man pud na mag-training ang deacon sa bishop. So inon sa bishop adto kas parokya. Pag adto niya dito balik siya sa bishop. Muna nga ang cathedral na ay mga puy-anan sa deacons. Gawas ka itong mga perpetual deacon nato nga na sila silang pamilya niya na sila ilahang lahat na special ng mga taas, not necessarily special pero special paminawon sa ato kay wa man maandi. Pero kung kani nga mga deacons lagi akong giingon sa kaniya kaya sign nato dito dili sila parokya, dili sila sa mga liturgical o mga pagsimba nga trabaho kundi dito sa diaconal work of the church under sila sa bishop. Pero bisan pa katong mga deacon nato nga mamahimong pari, kanang deacon ba nga kanang muagi lang pagka-deacon, kay mahimong pari, bisan pa sila naa sila sa bishop. Di siya magpil nga parish priest na kay di man siya priest. Naa siya sa bishop, kauban sa bishop, kay dito siya magkaton sa bishop. Bisan pag dito sa parokya sa bishop kay pun siya nagkaton, kay kung sa may nahitabo dito sa parokya, temporaryo siyang gibutang dito sa bishop, mag-report na siya diretso sa bishop. Dili niya hulaton ang meeting, di niya hulaton ang unsa. Diretso sa bishop. Kay pagkaton man niya diya sa bishop. So mo na nga to ang pastoral leadership. Sectoral governance. Kagani ato nang naisgutan gamay. Diha sa diocese, dili na ko moadto sa national. Tungod kay ang diocese manggod, siya ang local church. Kung siya ang local church, kadtong regional o national, sabay tawag na to yan, mura siya og confederation. Mura siya confederation. Buhat po sila mga desisyon dito, maghimo sila mga reporting, etc. na pwedeng mahitabo po sa sectoral organization sulod sa diocese. Pero tungod kay ang diocese local church siya, pwede siyang managsama o managlahi sa ubang mga diocese. Ano man, siya man ang church. Pag may local church, mao na ang church. Ang diocese, mao na ang church. So, diocese ang rata. Total, kahibaw man taon sa tungkol dito sa national. Sa Diocesan Sectoral Convention, at least 2 delegates per parish plus the incumbent officers. Nga naman at least 2. Tungod kay ang ato ang canons nag-ingon man na
tagduha ang delegates to the diocesan convention. So kung usara imong ipada sa sectoral convention, murag kulang. Kulang siya. So ang atong base katong giingon sa canons nga duha. Pwede magtulo, pwede maglima, at least 2 delegates. Kinsa mag-decide niya na kamo diha sa inyong diocese, desisyonan ninyo kung kinsa pila ang delegates. Basta ayaw ipaubos sa duha tungod kay ang provision sa canons tagduha man ang delegates kada parokya. Now, kung ang inyong sectoral convention gidikit ninyo sa diocesan convention, dikit dili within dikit magpasabot sa 4, 5 size ang inyo ang diocesan convention, ang inyo ang sectoral convention inyong gibutang sa pizza 3, 4, 5 size. Sa inyong convention sa pizza 3, tag-5 inyong delegates. Inig kaugma sa diocesan convention tag-2 ra inyong delegates. Kadtong sobra ninyo pwede na manguli. Katong sobra ninyo pwede po niyo mag-observer sa diocesan convention. Mo po nang nahitabo sa atong General Assembly na ay mga conventions nakadikit but not within the General Assembly. Muna ang atong model, nakadikit but not within. So, petan ang mga kaparian, tag-5 ilang delegates, tag-3 ilang delegates. Pero dito sa General Assembly, tag-2 ra ang delegates. So may role atong usa nga sobra or 2 nga sobra or 3 nga sobra. Dili maglibot suroy. May mo silang mga observers sa General Assembly. Pinana ang nahitabo-usap. Asa man gikan ang mga delegates to the sectoral diocesan convention? Tama sa kaganiya, gikan siya sa parokya. Ang maong convention mag-elect po siya og diocesan sectoral council. Mga igsoon, mo ni siyang ideal and simple. Ang iyahang mga naadinhi, ang iyahang komposisyon ni ani, ang diocesan sectoral officers ug mga parish presidents. So dako di ay. Kung ang inyong diocese dunay 20 ka mga parokya, kana inyong binulan nga meeting sa mga WUPI, naa di ay diha ang diocesan sectoral officers, nga most probably 5, ug tag-usa matag parokya, mga parish presidents, nga naglangkob sila sa diocesan sectoral council. Karon, ang youth nato naa sila ginatawag nga diocesan diocesan youth executive committee. Why problema na? But there has to be a diocesan youth council. So man na. Kay supposed to be ang executive committee kadto 5. Kadtong 5 ka mga officers. Mo to silang execom. Kay mao mo to sila mag-implement unsay na desisyonan sa sectoral convention. Diba? Pero pag idugang na nimo diha ang mga presidents, dili na execom. Council na kay in behalf of the convention, sila ang mag-decide. Ang convention kay kada 3 ka tuig or kada 1 ka tuig. So in between sa sectoral conventions, kining sectoral council nga mag-meet, ang uban gani kada bulan ang uban quarterly. Council na sila. Dili na sila committee. Dili na sila execom. Kaya ang execom, ang executive committee, manghisgot man sila kung saan pag-implement kadtong nahimong resulta sa convention. Okay. Basi makadumdum ka. Ang ato laging national ka executive committee man, mao po na akong puna. Ang akong nakit-an nga mga dokumento nag-ingon nga National Council. Pero execom man ang nipasara, umoy na sa canons. Pero kanang atong executive committee, execom or executive commission, mao na siya ang National Council sa church. Nga naman, kinsa man ang atong execom kung ato gyud tan-awon, ang OM, ang treasurer, di ba? O ang GENSIC, sila na dunay mga executive nga mga functions.
Yan na po gud gi-elect nga auditor. Sila na, di ba? Oh. Sila na ang execom. Anyway, so balik ta. Mo na sila. Kunya kinsa may nag-lead diha sila? Ang diocesan sectoral president, diocesan youth president, diocesan layman president, diocesan WUPIC president. Siya ang lead. Naa siya sa murag bishop, murag pari, naa siya sa convention, siyang presiding officer, naa siya sa sectoral council, siyang presiding officer, mo nang kabahin siya. Yeah. Okay. Ang pastoral, ang parish sectoral convention, maumaw ra pod sa kaganiha, pero kini sector, portion of yan to. So, at least tulo matag outstation o matag panon sa sentro. So, naagoy iyahang kaugalingong convention ang sektor. Lahi pa na sa parish convention. Lahi pa na sa diocese convention. Doon na sa iyang kaugalingong convention. So, ngayon na ito ng tanaw niya. Represented ang outstation, represented po ang mga sentro ng mga panon. Okay. Asa man gikan sila? Ingunta, ato na mention, gikan sila sa mga outstation o sa mga panon nga naghimo og sectoral assembly nila, no? Separately. Of course, for practical reason, pwede na siya nga nagtapok sila niya. Okay. Unyang hapon ang ato ang outstation assembly, karon sa buntag ang atong gamay may isbutan ng tingali diha. Karon sa buntag ang atong mga sectoral assembly. Kung magpaniod to, ipatawag na ang outstation assembly. Na mas maayo pa gyud kung si padre ang mag-preside. Bisan pag naay outstation president dito, bisan pag naay pastoral leader nga yan tudlo dito or i-elect baka, mas maayo pa gyud si padre ang mag-preside sa convention or assembly sa outstation. Ito na nalimtan ganiya pagsulti dito sa unahan. Pero mauna siya. Dinhi sectoral, dili kinahanglan si padre kay sectoral man eh. Pero mas maayo pag yun, ganaan si padre. Nga naman, kay si padre, siya man ang ato ang pastoral guide. Siya man ang ato ang pastoral leader. Siya man ang ato ang head, mo ganyan siyang itawag father diha sa parokya. Niyon po ko nga before pa di ay na, no? Isa day pod, wala na ako nasulti ganyan. Ayaw na mo pagbutang og advisor. Madayosisan organization man na, maparis organization man na, ayaw na mo pagbutang og advisor. Kaya ang atong pinaka-advisor sa diocese, ang bishop. Ang atong pinaka-advisor sa parokya, ang paris. Ayaw na mo pagbutang og lay or anybody na himuon ninyong advisor. Kaya nagdublihan na mong advisor. Si padre sa parokya, si bishop sa diocese. Okay. Ang parish sectoral council, gipili siya sa parish sectoral convention. Diba? Unya, naadiha ang parish sectoral officers, ug mulingkod po diha ang mga chapel presidents or outstation presidents. Kung isa pa, yung chapel or outstation, pareha na. Dayon, mga sentro panon sectoral leaders. Ayaw paglibog. Sa matag panon, na ay WUPIC, na ay layman, na ay youth. Sa matag sektor diya sa panon, naapod sila ay panon sectoral leader. Mao nga ang pinaka-head sa panon, gitawag na ito panon pastoral leader. May appoint siya sa pari. Okay. Ano ha? Dayon, ang parish sectoral president, siya ang head diha sa parish council, parish sectoral council, parish sectoral convention, siya ang presiding officer. Sama dito sa taas ganiha nga atong i-explain, ang youth doon na po sa parish youth executive committee. Ang tanganang executive, ang tanganang committee, ang imong himuon parish youth council, kunya ang imong officers mao tong imong parish youth executive committee. Katong officers
motong Paris Youth Executive Committee. Lugangan ang gani mo mga chapel presidents, council na mo in behalf na mo of the sectoral convention. Nga dili kada bulan mahimo, pero kamo kada bulan mo mag-meeting or quarterly mo mag-meeting. Okay. Karon, asa man gikan ang mga mutambong sa panon o outstation sectoral assembly. Sama kaganiha, gikan sila sa atong general memberships. Kaya ang tanang mga sakop dunay outstation sa out of the central church. Pero ang tanan pong mga sakop sa central church, doon na sila ay panon or pastoral districts. Mo nang atong general membership. Okay. So, magpili po sila o panon sectoral officers or chapel or outstation sectoral officers. O, ang ilang pilion, sama sa diocese o parokya, ordinarily or commonly, president, vice president, secretary, treasurer, auditor. No? Napod sila na. Isa man sila ka aggregation similar to the outstation. Ang outstation, similar dito sa parokya, doon na po sila yung mga officialis. Kinsa may leader nato diha? Ang chapel or outstation sectoral presidents o sa sentro, ang sentro panon sectoral leaders. So sa sentro pananglitan, may 5 ka panon, doon na gunay 5 pod ka mga panon, wupik leader. So doon na may 5 ka panon. Okay. One thing nga importante kayo. Daghan kaayong nasayo. Sorry sa akong pulong. Daghan kaayong nasayo nga ilang ila ang sentrong bahin sa parokya ingon nga usara ka sectoral organization. Ang sentro ba? Si sentro o si kapilya parehara na ay wupik pananglitan sa sentro, na apoy wupik sa kapilya. Karon, ang napili sa sentro, ang napili sa parokya nga president, taga kapilya. So ang parish wupik president pananglitan, taga kapilya. Pero naapoy wupik president sa sentro. Nagka-problema na sila. Nabinag na yung koleksyon. Nagdubli na. Di ba? Taga-sentro, mupit sila. Okay. Amo mo ni. Amo na mo ni i-remit. Manama niya sa sentro. Si taga-kapilya, nag-remit sa sentro. Murag doon ay problema diha. Now, sa sentro, dili na siya kapilya. Ang sentro, dili na siya outstation. Mo na nga sa sentro, ato siyang gisubdivide into pastoral districts. Gisubdivide nato sila into panons, kung gamay ra nga sentro, mga 200 ra ang tao o 100 ra ang tao. Pero kung bulwa, 15 ka pastoral district. Di ba? Sa bulwa, mas bigay di oro. Ano man? Kadaghan kaya. Dili siya outstation. So walay president sa sentro. Kay si panon or pastoral district o si outstation, parehas man sila. So kung naa kay 5 ka mga outstation, naa po kay 5 ka mga pastoral districts or panon sa parokya. Therefore, naa kay 10 ka mga pastoral, sectoral wupik presidents. Unya, mag-meet na sila, gipanguluhan sa parish wupik president, mao na siya ang parish wupik council. Dili dubli. Kay pananglitan. Example na ako ang Pagadian. Cathedral Pananglitan. Pag may kag president sa wupik sa Pagadian, Cathedral,
Unya dito siya nagpuyo sa gawas sa outstation. Unya ang Pagadian Cathedral naa po iyang sentro nga wupik president. Kay duha ka wupik president. Di ba? Kung usara pud na siya, panahitan sa diocese sa Tubod, sa parokya sa Tubod. Kung usara pud si Paris Youth President o si Tubod Sentro Youth President, usara, naa po'y problema. Diba? Di kayo makita diretso. Pero asam sila magdumit. Asam sila di ba? Wala kay Sentro Wupik or Sentro Lemen or Sentro Youth President. Naaka sa sentro, kung pila ka panon, kung pila ka mga pastoral districts, mao pud na kadaghanon ang imong mga presidents diyan. Iya sila, kanya-kanya, pero maghiusa sila dito sa Parish Sectoral Council, sa Parish Wupik Council, Parish Laymen Council, Parish Youth Council, maghiusa sila dito. Ha? Muna na ang may tabo. Niyani mga igsoon. Dili ka maglibog. Si panon sa sentro o si outstation, pareha sila. Doon na sila representation. Kung 5 ang outstation, 5 ang panon o 5 ang pastoral districts na kay napulo sa mga wupik presidents. O mauto sila nag-compose sa Paris Wupik Council. Diba? Na. Ayaw kalibog. Sayon ano? Okay. So, hinaot nga nakatabang ta. Sectoral leadership. Diocesan Sectoral President, padulong sa Parish Sectoral President, padulong sa Chapel, or panon sectoral leaders. Sectoral leaders na ang boto sa boto. Or outstation, or sentro nga panon. Mo na ang antoang. Kunya naapod siya adtos taas o adtos ubos, kay responsibility, accountability, pataas o paubos. So, mo na ang ato ang discussion na atong hatag kaninyo karon. Kunya, akong pakapinan, ako ning di ko lang ngalan, di ko lang ihatag ang ngalan, pero kung okay ra mo di, mo na mo kinsa. Dunay pare nga nag-request na ako ni ani, aron ako ni siyang pasabot ug ako ning himuon kay iyang gamiton sa iyang input. Hinaot nga nakatabang ni kaninyo sa pagsabot. Kung doon may mga pangutana, ayaw mo og kataha sa pangutana kanako. Makig-discuss ako kaninyo mahitungod ni taghang. Salamat. Okay. So, hinaot nga nakatabang kining atong presentation mahitungod sa synodical governance o episcopal leadership sa atong simbahan. Ang Diyos manalangin kaninyo. Amen.